Diyos ay laging handa sa pagsamba? Dala niyo na po bang inyong mga sandata? Amen. Bago po yan tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa regalo ng buhay at kalakasan. Pinupuri ka namin, dinadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Maging sa aming kalagitnaan ngayon, oras na ito, Panginoon, tinataas ka namin, kinikilala namin ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay, ang iyong kabutihan. And Lord, ngayong umagang ito, patuloy kami lumalapit sa iyo buong puso, O Diyos. Patuloy kami nagpapasaliksik, nagpapalinis, Panginoon, sa lahat ng mga karumihan at kasalanan na nagawa namin, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Nais namin na maranasan ka. Nais namin, Panginoon, na maramdaman ang iyong presensya, Panginoon. Kaya Lord, ano man yung mga hadlang na pwedeng maging barrier para hindi ka namin maranasan, Panginoon. Lord, cleanse us, Lord. Forgive us. Patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Patawarin mo kami, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat po sa iyong habag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for your forgiveness. Salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat kami pinatawad mo na, Panginoon, sa aming mga kasalanan. And Lord, nawa makita mo ang bawat isa na patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagnanais, Panginoon, na maranasan ka, nauuhaw sa iyong presensya, Panginoon. And Lord, yan ang nais naming maranasan ngayon. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Ano man po ang aming mga pinagdaraanan sa ngayon, Lord, katagpuin mo kami, O Diyos. Lord, I just want to feel you, your presence, Lord. Kayo po ang mauna sa gawain ito. At inangkin na namin ng katagumpayan, O Diyos. Maging ang mga gagamitin mo, Panginoong instrumento, Lord, sa lugar na ito, maging pagpapala ang bawat isa, Panginoon. And Lord, ang mga salita mo na nadaling lingkod, maging aral ito, magbigay ito sa amin ng aral, Panginoon, pagtutuwid. At magbigay sa amin, Panginoon, ng pagkatuto, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos. Patuloy ka naming dadakilain ngayong umagang at luluwalhatiin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Po lahat ay lumagay sa diwa ng ating pagsamba. Aawitan po natin ang ating Diyos na buhay, Diyos na dakila sa ating mga buhay. Hallelujah. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Sa pawin natin, Panginoon. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko. Wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalay.
Diyos. Sing. Panginoon, Ikaw ang hilig ng awit ko. Panginoon, ang lahat ko ay presensya mo. Presensya mo, Ikaw lang Diyos. Puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pati ko sa'yo'y iaalay. Panginoon, Ikaw ang hilig ng awit ko. Panginoon, ang lahat ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam. Jesus, kung Ikaw, Diyos. Sa'yo ang buhay ko. sa'yo ang puso Sa'yo ang puso. lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Parang isang panalangin. Jesus. Dahil ikaw Awingin natin sa Panginoon. ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Ialay natin sa Panginoon. Dahil ikaw. dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw Dahil sa iyo, Panginoon, ang bawat ang bawat bukas namin, Panginoon. wala nang iba pang Yes, Lord. inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw Ang bawat bukas ko, bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. sa iyo lang namin inaalay, Panginoon. ang puso Ang mga puso namin, O Diyos. lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang inaasam,
inaasam, Jesus, kung ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Amen. Lahat sa'yo, Diyos, ang aming inaalay. Amen sa'yo. Ialay natin sa ating Panginoon ang ating mataas na pagsamba. Dahil inaasam-asam din ng ating Diyos ang ating pagpupuri, ang ating pagtataas sa kanyang dakilang pangalan. Salamat po, aming Panginoon. Salamat, aming Diyos. Diyos na buhay at dakila sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong pagsama, sa iyong presensya, O Diyos. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa Lord lang yung inaasam natin this morning. Amen. Amen. Tama po ba? Napakasarap na maranasan yung kapayapaan sa piling ng Diyos. Amen? Sige, sabihin niyo sa katabi niyo, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo. Kapayapaan ng Panginoon ay sa iyo. Amen. Sa atin pong malaking church, yun yung ating ginagawa na peace be with you. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Amen. Yes. So, sabi ng Bible, ang kapayapaan ng Panginoong Yesus ay hindi kayang ibigay ng mundo. Amen? Amen. So, peace alone is a big blessing. Amen? Amen. So tayo po yung payapa this morning. Payapa tayo sa piling ng Diyos. We are so blessed. Amen. Praise God. At dahil po dyan, kailangan nating magalak. Amen? Amen. Kayo po ba yung nagagalak sa piling ng Panginoon? Amen. So let's express it this morning. Yung one. Sabayan nyo kami sa pagbibilang. Wala yung drummer namin eh. 1, 2, 3, 4. Galaw-galaw natin mga kamay natin at paa. Siyaw natin yan. Boogie! Sabayan nyo kami ha. Sa bawat araw na dumaan sa buhay na ito, tagumpay mo ang siyang gabay sa bawat kilos ko. Di ka na mababago sa katapatan mo, kaya't sarili ko'y utusan ko. Sabihin mo sa katabi mo, magalang ka, magsaya ka, itaas ang iyong kamay at iwagayway. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka, ipadyak ang iyong mga paa, at tayo'y magsayawan na, sigaw ang pinagkabutihan niya. Mga nanay, tayo nyo yan, palahunin nyo yan, dapat kayo mas nasayaw. At kung may kalungkutan man sa buhay na ito, hindi ito magtatagal sa katauhan ko. Pagkat sa lisensya mo, malulusaw ito, kaya't ang puso ko'y umihiyaw. Magalang ka, masaya ka, taas ang kamay, oh. Itaas ang iyong kamay at iwagayway. Magalang ka, masaya ka, ipadyak ang iyong mga paa, at tayo'y magsayawan na, sigaw natin ang katihan niya.
talagang nagchat-chat siya yun eh. Sabay-sabay! Sa bawat araw na dumaan sa buhay na ito, tagumpay nawang siyang gabay sa bawat kilos ko. Di ka nababago sa katapatan mo, kaya't sarili ko'y tutusan ko. Magalang ka, masaya ka, itaas ang iyong kamay at iwagayway. Magalang ka, magsaya ka, Patsak natin yan! ipatsak ang iyong mga paa at tayo'y magsayawan na. Sigaw natin ang kabutihan niya. Magalang ka, masaya ka, itaas ang iyong kamay at iwagayway. Magalang ka, masaya ka, ipatsak ang iyong mga paa at tayo'y magsayawan na. Isigaw natin ang kabutihan niya. Magalang ka, masaya ka, itaas ang iyong kamay at iwagayway. Magalang ka, magsaya ka, at saka pa for the last time. Ipatsak ang iyong mga paa at tayo'y magsayawan na. Isigaw natin ang kabutihan niya. Sabihin natin, O Diyos, purihin ka. Amen! Magalak ka. Sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Magalak ka! Amen. Magsaya ka. Po, ang kagalakan ng Panginoon ay sumati namang lahat this morning. Amen. Let's receive it. Good morning po! Good morning! So yung mga bata po ay pasok na sa loob. Again, welcome back. May nakita ko dito eh. Welcome back again to our church, Jewel. At saka si Hazel. And of course, ang pinakamalayong bahay, si Maybelline. Welcome back sa Jesus the Lord of Glory Church. And for the second time around, at sana maulit si Tia Tita na bumalik sa ating church. Welcome po again sa Jesus the Lord of Glory. And ito na nga po ang muli ang pagkakataon natin na para papurihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ginawa niya sa atin sa nagdaang linggo. Ito yun niya. Ayun. So, sino po ang gustong muli magpasalamat sa ating Panginoon? Ito mali pala tawag ko, youth pala. Ayan. Ayan, patuloy na papurit po sa salamat po kay Lord kasi tapos na po ang aming finals. Second sem. Ayun, at napatunayan ko na hindi ako para doon. Ayun. Salamat kay Lord kasi natapos na at hindi ko na alam kung kaya ko pa. Kasi try-sem po kami at buhay accountancy. Ginusto ko to. Pero ayun. Salamat kay Lord kasi kahit na meron sa puso kong gusto sa iba, ay hinayaan niya pa rin ako magpatuloy at kinaya ko naman. Kaya salamat sa Lord. Hindi salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil still her heart ay nandun pa rin sa accountancy. Hindi na, kapag para doon ka talaga, para doon ka, ilalagay ka talaga ng Panginoon. Ano po,
So, push mo lang yan, ate. Sabi nga ng Lord, in His right time, magaganap ang kalooban niya sa'yo. Sino pa po? Ang nais magbigay ka kapurihan sa ating Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi napaka-challenging ng exam sa LTO. Charis! May driver's license na ako. Kuya, non-pro. Medyo magastos. Ayan, hindi, ayun din talaga. Thankful ako doon talaga kahit nasabihin na para sa iba, simple lang yung exam or simple lang sa kanila kumuha ng non-pro. Sa akin, hindi. Kasi parang pumunta ako doon nang hindi ako ready. Kakatapos lang ng practical sa driving school. Tapos dumiretso na ako kasi nakita ko walang tao. So sabi ko, Lord, hindi ko natanda. Hindi naman ako nagda-drive. Hindi ako palagi nasa kalsada. So yung mga practical kasi yung mga tanong sa situational pala yung exam sa LTO. So sabi ko, paano yun? Hindi naman ako nagda-drive. Talagang sa Lord, 235, ikiklik ko to. Ang passing score po up to 60 ay 48. Ay, salamat sa Panginoon. Naka 49 ako. Talaga, sabi ni Lord, anak, sige, pagbibigyan kita 49. Pumasa ka. So, pumasa ako. Tapos, yun. Tapos, hindi naman ako kinabahan dun sa practical kasi naaral naman namin. Dun talaga sa exam talagang sabi ko, Lord, yun yung pinagpapasalamat ko. Sobrang thankful na ako doon and mas thankful pa ako kasi ulit akong bago. So parang nagre-requirements na ako doon sa susunod kong ipagtatrabahuhan. Bahala na si Lord kung anong mangyayari dun sa work na yun. Pero, parang clue, feel health to feel health. Yan, ganun. So, salamat po sa Lord sa mga blessings na meron sa buhay ko talaga. At saka po dun sa malag kong picture sa lisensya. Malag talaga akong kagundo ko. Yun lang po yun. Salamat sa Lord kasi ipagpapasalamat ko na si Ryan kasi masakit ulo niya pero birthday niya today. So, happy birthday sa kanya. Salamat sa buhay niya. Sabi niya. Sa Lord. Yun lang. Okay, maraming salamat sa Panginoon. May patunayan ng Panginoon sa atin at patuloy na pinapatunayan niya sa atin na siya ay tapat. O sino pa po? Ayan. Last na ba ito or may gusto pang humabol? Dito na lang ako. Yes po. Ayan. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Lord sa buhay ng aking apo, si Asi, na na-hospital siya ng bali 3 days. Ay, hindi, 2 days lang. Hindi, 3 days nga. Kasi Monday, Wednesday kami lumabas. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam mo, natutuwa talaga ako. bagamat hindi ako natutuwa doon dahil nauntog nga siya eh. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang laki ng bukol niya dito. Ay, kumbaga, hinimatay siya nung pagkatapos ng paguntog. Kaya siya na pinakonfine na ni doktora. At nagpapasalamat ako kasi yung result ng kanyang CT scan ay okay. Tapos, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa totoo lang, nagpupuri ako sa Lord kasi yung aking anak na yan ay hindi talaga ako namumroblema sa kanila. Siyempre, ganun talaga ang magulang. Di ba pagka hindi talaga kaya ng anak ay talagang tumutulong ang magulang. Isa yun sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi sa buhay niya ay talagang binlesen ng Panginoon. At nung kami pauwi na, nag-aayos ako ng bill nila, Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi nahiya ako dun sa aking manugang kasi dapat ako ang magbigay. Ako dapat ang magbigay ng pera para itutulong ko sa kanila. Baliktad. Ako yung binigyan. Tapos sabi ko, wag na, Bet. Kasi, kasi, nakakahiya. Dapat ako ang magbibigay. Wag na, inay. Sige na, kunin mo na. Di nung una, parang pakipot pa ako. Pakipot pa ako na, kunyari, ayaw kong kukunin. Pero kinuha ko din. Kasi, para i-bless din sila ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord.
na okay na ang lahat, yung kay Ase at ako po ay nagkaroon din ng blessing na saglit lang, walang kumbaga ilang oras, ilang araw lang kumbaga, hindi ko naman kayang kitain yon, pero nagpapasalamat ako sa Lord na ginamit sila ng Panginoon na kung saan ay magkaroon din ako ng biyaya. Amen. At samantalin ko na, kahapon, sabi ko, Lord, yung aking puso ay talagang, ako'y nalulungkot. Nalulungkot ako kasi nakita ko doon sa, alam mo na, hindi ko nababanggitin, na sabi ko nga, Panginoon, gusto ko silang bilhan ng ganito, pero wala akong pera na hindi sapat doon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon nung nag-decide ako na ibigay yon sa kanila. Alam mo nung gabi, sobra-sobra pa ibinalik sa akin ng Lord doon sa halagang yon. Kumbaga, 5 parte ng halagang yon na ibinalik sa akin ng Lord. Kaya Lord, salamat kasi yung heart ko na ako'y nalulungkot kasi nakita ko kasi yung sitwasyon. Nalungkot ako. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko siyang bigyan. Nung nag-decide talaga ako, yun binigay sa akin ng Lord. 5 parte pa noon. Kaya maraming salamat sa Lord. Iba. Ayan, salamat sa Lord sa kagalingan na ipinagkaloob sa apo ni Nanay Edith. At talagang kitang-kita natin na bless si Nanay Edith. Kasi kita din naman natin kung paano mag-bless din si Nanay Edith. Kung paano siya gamitin ng Lord to bless others also. Ano po, kaya palagi siya lalong ibine-bless ng Panginoon. Ganon ang gustong gawin ng Lord sa buhay ni Nanay Edith. So, sino pa po? Meron pa po ba? Kung wala na po, ay tayo. Let's all welcome Pastor Pao Arevalo po. Dalaga na siya ngayon. Ang bibilis talaga magsipaglakihan. Si Jewel. Oo, hindi ako nagsabi nun. Dito po si Jewel. Talagang ganyan na yung height ni Jewel. Pero yan po hindi nakakalimot sa ating pamilya dito sa church natin. So this morning, ay marami tayong rason. Ilawit natin kanina is very revelatory. Sabi nga, there's a lot more, sobrang daming dahilan para maging masaya at magalak. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka maubusan ng rason para magsaya. Amen? Ang dami yung reason. Sa kabila ng mga pagsubok na meron kayo ngayon, problema, kung ano-ano pang kakulangan sa buhay, hindi pa rin mapapantayan pag binilang ninyo ang mga reasons why we have to be thankful, baka tayo dapat magsaya, mag-celebrate pa din sa kabila ng lahat. Amen? So the song that we sing kanina ay nawa mag-i-inspire sa atin ito palagi. Ano ho? Na dapat pa rin tayo nagagalak sa ating buhay. So this morning ho, ay may bahagi pa ako sa inyo, but please be open-minded. Hindi ho tungkol sa networking ito. Buksan niyo ang kaisipan niyo kasi ang title pa lang baka mahusgahan niyo po ako, no? Sa title pa lang, wag niyo muna akong husgahan. Very very judgmental kasi ang mga Pilipino daw. So ang title ho ng message ngayon na aking gustong i-share sa inyo ay ang mensahe pala ay may title na May Nakalimutan ng Diyos sa Krus. Sabi niyo nga po, may nakalimutan ng Diyos. Huwag mo na kayo magtataas ng kilay. Maybe it sounds negative, pero hindi ho negatibo ang mensaheng ito. Pakinggan niyo ang buong mensahe and you will realize ano yung sinasabi ko dito na may nakalimutan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So last Sunday, message was a big revelation kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen? So sa mga nakadaluho ng nakaraang linggo, ay it's a big revelation kung gaano tayo kalalim, kamahal ng Diyos, kalawak na kamahal ng ating Panginoon. Sobrang lalim nun. At mas pinaintindi natin ito sa ating mga sarili by
our own experience as a parents, as a father, as a mother. Siguro ho, medyo nakakadikit-dikit na tayo ng konti, sabi nga. It's so deep. Sa totoo lang po, kahit matalino kayo, ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabi na ito'y lubos ko ng naunawaan. Kasi napakalawak na. Sabi nga, it's uncontainable. Hindi kaya pagkasyahin sa utak ng isang normal na tao yung pagmamahal ng Diyos. Maybe you will say na, naintindihan ko na yan because the word says, the Bible says, marami tayong alam na Biblia. Pero alam niyo mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, sa totoo lang, napakahirap arukin pala talaga nito. Hindi ganun kadaling maunawaan ito. But glory to God, unti-unti nagkakaroon tayo ng kaunting pagkakaintindi. Ano ho, dahil tayo nga sabi ko last Sunday, mga naging magulang na, lalo na yung mga naging parents na, mas makaka-relate na kayo how God really loves us, kung gaano kakamahal ng Diyos sa kabila ng yung mga ginagawa sa buhay, sa kabila ng mga kasalanan na nagagawa. So that was a big revelation. Minsan o madalas, pero ngayong umaga ho, napansin ko, I realize, minsan o mas madalas, pa nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos kaysa ang paniwalaan nito. Amen. Marami sa atin. Lalo na ang ilan sa atin na nakakaranas na mahihirap na pagsubok. Mga, sabi nga, mga suliraning hindi makaya-kayang lapasan. Lalo na pag mga nasa sakit karamdaman, what else? Paglubog sa utang. Ano pa yung mga nagbibigay hadlang sa atin para paniwalaan na ako'y mahal pag ng Diyos? Ako ba talaga'y mahal ng Diyos? When people experience bad things in life, they're having bad days, bad years. Huwag naman sanang bad life. Yung iba kasi parang buhay na daw yung masama. Yung iba bad days lang. Ilang araw lang na merong masasamang araw. Pero yung iba, they consider their life as a whole as bad life. Masamang buhay. Malas na buhay. Kung ano-ano pang mga sinasabing negative things about life. So, many of us, I realize po, kahit mga na kay Lord na, kahit mga sumisimba na, mga believers na, they're struggling with the comprehension that God really loves them. Marami sa atin nahirapan pa rin maintindihan ito. Ano, at lalo na, mas napakahirap maunawaan kung tayo ay hindi lang lubog sa utang, kung hindi lubog din sa utang ng kasalanan. Amen? So those things, these things that I mentioned, ito pong lahat ng ito nagbibigay sa atin ng kahirapan na maunawaan na mahal pa talaga ako ng Diyos. Amen? So sabihin mo nga po sa katabi mo, focus ka muna kay Lord, focus ka muna dito, ha? Kahit maraming commercials, sabi mo sa katabi mo, huwag mo muna akong papansinin, please. Yan, sabi mo sa katabi mo, deadma muna ako, ha? Deadmahin mo muna ako. Mabilis na po ito. I hope nabasa niyo yung mga paalala. Ayan, habang ano po tayo, nasa church, please observe yung mga phones po natin, paki-off muna, no? Kasi I realize, marami sa atin ay hindi na nagbabasa ng Bible. Oh. By the way, by next Sunday, magdadala na po uli kayo ng Biblia niya. Ha? Yun po yung aming pakiusap para tayo po yung makakapalik sa pagbubuklat ng Biblia. No? Kasi pag cellphone ho ang binubuksan, we're not sure kung nagbubukas ba ng Bible o nagpi-Facebook habang nakikinig kay Pastor. No, hindi tayo sure dun eh. Ayoko namang isa-isahin pa yung inyong mga cellphone habang kayo nakikinig sa akin. Pamaya ay hindi mo baga nakaka-addict talaga ang cellphone. Totoo po yan. Pagbukas nyo ng cellphone, ang una nyo nakikita notification. At tuwa kayo, ano kaya ito? Sino kaya ito? Diba? Habang nagbabasa daw ng Biblia yan. So, we're not sure. Kaya I suggest, nakikiusap po ko sa inyo, ilang oras lang po ito? Siguro 1 oras. Tayo makikinig. Please turn off your cellphone. At maganda na rin po nakapatay ang cellphone para pag may tumawag sa inyo, unattended. Kasi minsan, may tumatawag sa atin, bago baga makuha yung cellphone, parang 20 minutes. Bago makuha doon sa kanyang bag, yung cellphone, ang dami kasing bulsa. Iti tayo po ay makakaabala sa paggalang, sa ating paggalang sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? The Lord deserves our highest reverence. This morning ho, deserve ni Lord na igalang natin siya. Amen? So please, control yourself. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Please. Yan, ha? Yan po. At huwag kang tingin ng tingin sa iba. Sabi mo sa kanya. Yan. Dito lang po muna sa unahan ng tingin. Huwag yung tumingin sa akin, okay lang. Basta sa unahan lang. Okay.
Bakit tayo nahihirapan kapag tayo lalo na ilubog sa kasalanan? We have this hard time to believe, mahal ba talaga ako ng Diyos? Amen? And most of the time, the love of God became an idea. Para bagang idea na lamang ang pag-ibig ng Diyos. No, it's a real experience kapag naintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? So let's pray. I pray maintindihan niyo po ito. Lalo na kung tayo may mga dumaranas nga ng samot-saring mga kabiguan at karanasang hindi magaganda. We have this hard time to believe that really, mahal ba talaga ako ng Diyos? Parang hindi naman yata. Mga sakit karamdaman, I mentioned it, mga wasak na samahan, mga wasak na relasyon. We're having this hard time to believe kung tayo ba talaga yung mahal ng Diyos. And again, ultimately, kapag tayo po ay nakalubog na sa putik ng kasalanan, kapag tayo hindi makapagtagumpaay sa kasalanang iyan, ay doon ho talaga. That's the number one reason why you have this big doubt kung ikay mahal ba talaga ng Diyos. I tell you mga kapatid, kapag tayo nakalubog sa putik ng kasalanan, hindi tayo maniniwalang mahal tayo ng Diyos. We will have this very hard time. We will struggle so much na maniwala na ako'y mahal ng Diyos. Sa mga bagay na ito, sa tulong pa ni Satanas, ay patuloy tayo kinukuntina at pinahihirapang lubos. Amen? If we're having these things in life, sobrang hindi tayo makapagtagumpay sa kasalanan. The devil is a master of condemnation. He's the master of accusation. Ang gagawin niya, araw at gabi kanyang kakausapin at ipamumukha sa iyo kung gaano ka karumi at kawalang hiya sa harapan ng Diyos. Nasabihin niya talaga sa tenga mo yan. Ipamumukha niya sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Yun ang kanyang gawain. Yun ang kanyang mastery. Yun ang kanyang minaster. Why? And that will keep us away from believing that God loves us so much. Kasi ang gusto niya paniwalain po tayo mga kapatid, hindi tayo mahal ng Diyos. The devil wants to defile yung cross. Gustong pawalan ng bisa ni Satanas ang pag-ibig ng Diyos doon sa krus na yan. Gustong pawalang silbi ni Satanas ang sakripisyo ng ating Ama sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. That's why he will do everything para mapaniwala niya tayong lahat na hindi niya tayo mahal. And the cross became useless. Amen? Kapag napaniwala niya tayo sa kasinungalingang iyon, nawala na ng saysay ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Because that was the ultimate expression of God's love. Amen? Nung si Jesus ay napako sa krus, alam na natin lahat to. This is a grade 1 elementary teaching. Si Jesus napako dun sa krus dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. But Satan will try his best para ito ay mawala sa ating puso at kaisipan. Kaya nga, mag-ingat. He is the master of deceiving. Ang galing-galing niya dyan. At alam niyo po, napakahirap mabuhay sa mundong ito if you lack that assurance. Mahal ba talaga kami ng Diyos? Mahal ba talaga ako ng Panginoon? Marami sa atin, pag namamatayan ng mga asawa, mga mahal sa buhay, we tend to question the love of God. Amen? Pag nawala na yung great provider sa family, si tatay, siyempre si tatay, great provider. Lalo pag ang laki-laki na pinoprovide ni tatay, bigla siyang namatay, napapaisip yung mga asawang naiwan, bakit niyo po siya kinuha? Diba? And the questioning begins. Nagsisimula ka na magtanong-tanong, mahal niyo po ba talaga ako? Bakit po nawala sa akin yung aking asawa? Pinakamamahal kong asawa. Wala na po sa akin ngayon tutulong. Amen? So the day begins that you are now questioning the love of God. Ano kayang plano ng Diyos sa amin? Ba't kaya kami nagkagani-ganito? Yan. So those things, mga kapatid, will contribute to your unbelief from the love of God. Kaya marami sa atin, until now, are struggling with this love of God. Mahal pa talaga ako ng Diyos. So if you lack that assurance, mahirap. Because these things of life, sabi nga, the reality of life will always disagree with the idea of the love of God. Kapag nakatingin tayo sa realidad ng buhay, mahirap, hiwa-hiwalay kami, wasak yung pamilya namin, namatay yung asawa ko, namatay yung anak ko, kung sino-sino mga nawala. Kapag nakatingin tayo dito, we will have this very hard time and tough time to believe na mahal ka ng Diyos. Kaya nga minsan, maraming hindi nagsisimba, hindi nagpapasalamat sa Diyos because they believe na hindi maganda ang plano ng Diyos. Marami sa ating ganyan, kahit ano na, nasa church na o wala pa. At alam niyo ho,
May deceiver kasi. Sabi nga, with the deceiver on the side, with the accuser always at work, you need God's word. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen? With all those things and these things around us na nakaka-deceive, mga bagay na nangyayari sa buhay natin na tila ang gulo-gulo at tila walang kaayusan, walang katapusang problema. Itong isa pa ito, di ba? This pandemic is parang not yet over. Pero, ito, marami sa atin are still nakastuck dito sa idea ng pandemic na ito. Ano ho? At yung pamilya natin, lalo na pag umuwi tayo sa bahay, we have this very dysfunctional family. Yan, hindi tayo makapag-isip. Parang hindi naman ako mahal ng Diyos. Lalo na pagkakain ka na, walang food on the table. Yan, marami nag-struggle dyan. Well, isa lang ho ang gusto kong iwan sa inyong verse. At yan ay nasa Colossians chapter 2, verse 14. If you have this hard time to believe, kung palagi mong naririnig sa iyong isipan yung condemnation ni Satan, na ikaw ay hindi mahal ng Diyos, ikaw ay hindi pagkapalain ng Diyos, hindi sinasamahan ng Diyos, well, bear this in mind. Huwag niyong kalimutan ang verse na ito. Ito pong verse na ito ang magpapawalang bisa sa lahat ng mga kasinungalingan ni Satanas sa inyong buhay. Amen? Take a look. Sabi nga, take a deep understanding and a revelation will teach us this morning. In Colossians 2:14, sabi dito sa Tagalog ay, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Amen. Sa unang basa, parang walang masyadong kahulugan. Pero pag pinulay-bulay ho ninyo, mas nilaliman nyo ang inyong pagtanggap at pangunawa. Mas makikita ninyo that this verse will answer all of your questions in life kung gaano kayo kamahal ng Diyos. That this verse also will disagree with all of the lies of the devil, yung mga deception of the enemy in your minds, in your life. Sasagutin lahat ng verse na ito. Pakinggan niyo po maigi. Meron po akong very honest question this morning. This message is very short, pero kakausapin kayo ni Lord. This morning, gusto ko po yung tanong yan. Very honest question. Pwede kayo magtaas ng kamay kung matapang kayo. Kung medyo duwag naman, huwag na lang. Sino po sa inyo ang magnanakaw? Walang magtataas, no? Baguhin ko yung question, yung line of questioning. Sino po sa inyo ang nakapagnakaw na? Meron nagtaas ng kamay ba? Huwag na kayong chismosa. Huwag nyo nang tingnan kung sino. Mga tayo mga talaga. Laling-pali yung mga liig natin. Sino kayo? Mas baguhin ko pa po yun. Maraming hindi honest eh. Baguhin ko pa, mas mababawin ko pa para magtaas na kayo ng kamay. Sino po dito ang dating nagnakaw? Ako yun. Aminin ko, ako yun. Kayo pa hindi? Pag sinabi nagnakaw, maraming form ng pagnanakaw. Nangupit ka sa tatay mo, sa nanay. Pagnanakaw, nanghiram ka ng lapis, ng ballpen, hindi mo sinuli. Nanghiram ka ng taktak, ng pantabas, hindi mo na sinuli. Nanghiram ka ng bike, hindi mo na sinuli. Pagnanakaw yun. Nanghiram ka ng pera, hindi mo na sinuli. Pagnanakaw po yun. There's a form of omitting, sabi nga, pag-omit ng bagay na hindi sa atin. Okay? So, another question. Sino po sa inyo ang sinungaling? Yan. Okay? Babaguhin ko yung tanong kasi nahiya tayo magtaas ng kamay. Sino po dito yung dating sinungaling? Ayan, di ba? Alam niyo. Sige, ako yun. Aminin ko, ako yun. Napakasinungaling kong tao. Sino po sa inyo ang mapanghusga? Mapanghusga. Teacher John, very honest. Ako po yun. Totoo po yun. Lalo na nung wala pa tayo kay Kristo, of course. Ayaw yun. Ako yun. Sino po sa inyo ang mataas? Diba? Baguhin ko ulit yung tanong, yung dating mapagmataas. Ang gagaling, pag may dati, ako yan. Pero pag ngayon, hindi ako yan. Sino po dito ang mga napakahalay? Ano po yung mahalay, malaswa, marumi mag-isip.
Yung dati. Sino yung dati? Ako yun. Ako po yun eh. Ako aminado ko dun. Oh, eto na, palalim na ng palalim. Medyo tatahimik na kayo dito. Sino po sa inyo ang nakiapid? Oh, di ba? Alam niyo, pag sinabi natin kasing hindi ako naging mayabang. Ito na, hindi ako naging sinungaling. Doon pa lang sa pagsasabi mo hindi ka naging sinungaling ka na eh. No? Doon pa lang sa pagsasabi natin, hindi po ako sinungaling. In fact, sa pagsasabi mo pa lang na hindi ka sinungaling, nagsinungaling ka na eh. So, sinungaling ka. Amen? So, mga kapatid, bakit ko po ito natanong sa inyo? Makinig po kayo sa salita ng Diyos na naka-flash sa screen natin. Ang sabi kasi ng salita ng Diyos ay ito. Hindi ko pwede itong ipalampasin. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So ano ibig sabihin ng revelasyon ngayong umaga? Ulitin ko, sino yung nagnakaw? Wala na naman. Ayan. Yung pagnanakaw ng kamote, yung talbos ng kamote ng kapitbahay, pagnanakaw yun. Yung hindi ka nagpaalam, kumuha ka ng papaya ng kapitbahay, hindi mo pinaalam, pagnanakaw yun. So, ito po yung revelation para mas madali maintindihan. Brado na lang tayo. So, sino pa? Sino yung naging, ano pa yung mga kasalanan? Sino yung nagsinungaling? Ako yun. O, ano sabi ng Bible? Nang dahil sa krus ni Jesus, nang ipinako siya sa krus, bura. Ganyan katindi ang krus ni Jesus. Sino pa yung nakiapit sa asawa? Alam ko, walang magtataas ng kamay dyan. Pero kung kayo yon, tandaan niyo po ito, nang dahil sa krus ni Jesus, bura na. Wala na. Wala nang bisa. Yung kasalanan na yun, nang dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Naintindihan niyo po ito mga kapatid. Ang sabi po ng Romans 8:1, to those who are in Christ, there is no condemnation. Ay, ibig sabihin niyan, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, wala nang kaparusahang hinihintay. Amen? Wala na. Kaya bigyan ho natin ito ng mataas na pagkaunawa. Pag na kay Kristo ka na, anumang kasalanan na gawa mo, aminin mo man o hindi, pero mas mahalagang aminin. Mas mahalagang aminin natin sa Kanya. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Sabihin natin ang lahat sa Kanya. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, lalo na kung ikay nagsisi naman na, amen? Don't get me wrong ho, hindi ko tinuturo yung pagpapatuloy sa kasalanan. Baka kasi sabihin ninyo, pag nakipag-isa pala kay Kristo, pwede na magkasala. No, hindi. Pag nakipag-isa ka na kay Kristo, ibig sabihin nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo. Inihinto mo na yung mga ginagawa mong mali. Ibig sabihin niya, nakipag-isa ka na kay Kristo. And all of the blotted things in your life, yung mga masasamang ginawa mo, kung ano-ano pa, whether regardless of the weight of the sin, gano'ng makatindi, gano'ng makalawak yung kasalanan, pakikiapit, pangangalo niya, lahat yan. Nung pinako siya sa krus at naniwala ka sa kanyang ginawa doon sa krus, sabi nga, burado lahat. Wala nang bisa. Yung mga hatol para sa iyo. Amen? And this is the question na gusto kong itanong sa ating lahat. Ay bakit tayo nagbubungkal ng mga kasalanan ng kapwa? Yan ang pinakamaling ginagawa natin. Amen? Sabi kasi ng Bible, Romans 8:1, kaya nga, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi mo dapat nagagalak ka dyan? Mag-celebrate ka. Sige ho, palakpakan mo yung katabi mo. Grabe ka. Ang tuloy mo, pero mahal mo. Amen? Sobrang laki ng kasalanan. Alam niyo, nakababalikan ko ang pagkatao ko nung hindi pa ako pastor. Baka isukan niyo ako. Dahil mapanghusga ang mga tao, naturally, ay mapanghusga. Akala mo naman napakalilinis. Hindi ba? Tayo talaga may natural na mapanghusga. Pero humarap ka sa salamin, magkasing rumi lang kayo. Baka nga mas marumi ka pa sa hinuhusgahan mo. Amen? Hindi lang niya alam yung ginawa mo, kaya mukhang mas malinis ka. Pero pag naalaman, lalo na kapag napadban, sabi nga nahad-had sa barangay at sa buong lipunan, mukhang napakarumi nga. Pero alamin natin, tanungin natin ang ating mga sarili, ako baga wala? Meron. Napakarami.
Kaya mga kapatid, ang good, napakaganda ho ng good news, sabi ng Bible. Therefore, there is now, Romans 8:1, there is now no condemnation. Kinansela ng Panginoong Yesus, ng ating Ama doon, nung si Jesus na ating Panginoon ay nabayubay doon sa krus at napakot na matay at after 3 days na buhay, natapos lahat ng mga sakdal sa atin. Kung pinaniwalaan mo yon, kung tinanggap mo yon, at nagsisika sa mga kasalanan mo. But it's a different story if you continue to sin. Ibang storya po yon. Hindi yung saklaw ng krus ni Jesus yung nagpapatuloy sa kasalanan. Ang saklaw lang ng pagpapawalang bisa ng krus ni Jesus yung mga nagsipagsisi na, yung mga nagsipaghinto na, yung mga tinapos na yung kanilang kasalanan. Yan ang saklaw. Kaya nga, this is a good news. Sabi ko nga, ay dapat pala mag-celebrate tayo. Kasi napakahirap po nung meron tayong kasalanan pagbabayaran. Ba't sabi ng Panginoon? Kaya nga ang salita ng Diyos mahalagang na ipangangaral. Kasi minsan mali-mali ang pananaw. Maraming mapanghusga. At maraming mapanghusga pa sa Diyos. Marami ho ang ganyan. Mas magaling pa sa Diyos. Kaya sabi ko, sa tingin ko, hindi ho bagay sa mga Kristiyano ang nagkakalkal ng mga baho ng kapwa. Amen? Hindi ba bagay sa mga nakay Kristo? Bakit? Sabi ng Bible mismo kaya ngayon, hindi na tulad ng kaparusahan ng mga nakay Kristo. Ang ganda-ganda ng salita ng Diyos. No? Pero pinapapangit mo. Bakit? Ang hilig mong magkalkal. Yung mga bahong pinatawad na, yung mga kasalanan nilimot na ng Diyos. Kaya nga sa title ng message this morning, may nakalimutan ng Diyos doon sa krus na yon. Ano yon? Yung kasalanan mo, nakalimutan niya na. Amen? Doon sa krus na Jesus, lahat ng kasalanan mo, hindi niya na maalala. But how come na ikaw na taong makasalanan din naman ng triple pa nga kaysa doon sa hinuhusgahan mo, kinakalkal mo at magaling mong binubungkal ang mga kasalanan ng kapwa mo? Higit ka pa ba sa Diyos? Amen? So mga kapatid, this is a big question to us. Napakalinis ba natin para kalkalin at sabihin, ay, yung anong yun, napakarumi noon. Ay, kaya hindi ako napunta doon. Ang dami kong nalalaman doon. Imagine, yung mga kasalanan niya hindi mo nililimot. Pero si Jesus, ang ating Ama sa krus, sabi ng Ama, wala akong maalala. Hindi ko maalala, Raul, na ikaw ay mahalay. Hindi ko maalala, Ruel, na ikaw ay mapagmataas. Hindi ko maalala, Jebel, na ikaw ay sinungaling. Natindihan niyo po ito? Kasi sa krus, nakipag-isa sila kay Jesus. Nung tinanggap nila si Jesus, nakipag-isa sila sa ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, ay wala nang kahatulan para sa mga nakay Kristo Jesus. Ang sabi pa doon kanina, good news. Mga kapatid, kung talagang nanali ka kay Jesus, wala ka ng kasalanan. Wala na. Kahit pa napakarumi nung pinagdaanan, nung iyong nakaraan, kahit gaano pakarumi, kahit ikay nakiapid ng alun niya o pumatay, wala na. Tinapos na lahat sa krus, nilimot na. Kaya nga po yung title ko, I hope you now understand bakit ko ginawang ganun ang title. May nakalimutan siya sa krus. Ano yon? Yung kasalanan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung kasalanan mo, nakalimutan ng Diyos sa krus. Kaya hindi ka nahatulan. Amen? Ang tanong ko na lang ho ngayong umaga sa inyo, ikaw may karapatang humatol? Wala. Kung mismo ang Diyos kinalimutan ang lahat ng kasalanan dapat tatulan nang dahil sa krus na ng ating Panginoon. Amen? So magbulay-bulay, imulat ang mga mata. Dahil kay Kristo wala nang condemnation sa iyo. Pero sa mga tao, expect laging meron. Amen? Kay Kristo wala na. Pero sa mga taong nabubuhay, meron. Lagi may kondemnasyon, lagi may paghuhusga, lagi may pagkukumpara. Bakit ikaw? Napakasama mo. Bakit ikaw? Niloko mo yung asawa mo. Hindi ba? Pero kay Kristo, kung tatanungin natin ang Panginoong Diyos, ang Biblia, ang nagsasabi, blotted out, burado na, binura na ng ating Panginoong Yesus sa krus. Tinapos na. Kaya pagharap mo sa harap ng Ama, sasabihin ng Ama, napakalinis mo. Wala kang makitang kasalanan. Wala akong maalala. Pero yung mga kapwa, di mo sa katabi mo, ikaw, naalala mo pa ba? Mga kapatid, kausapin nawa tayo ng Panginoon. Imulat ang mga mata.
Mga leader ng simbahan, basahin ang kasulatan. Mga nagtatayo ng simbahan, mga naniniwala kay Kristo, basahin ninyo ang Biblia ang itinuturo ninyo. Therefore, now, there is no condemnation to those who are in Christ. And what's the point? Sabi nga, ano ang punto na tayo ay magkukundinahan sa isa't isa? Ano ang layunin na tayo ay magbubungkalan ng mga nakaraan? Alam niyo, napakalaking ignorance ito sa salita ng Diyos. Kung may mga Kristiyano kayong kilala, kung may mga nakikristo na kayo nagsasabing mga nagtatayo ng simbahan, mga leader ng simbahan, na ang ginagamit nila ay dirty tactics. At tawag po dyan, dirty tactics eh. Ang dirty tactics kasi ay ikukwento mo ang kasalanan ng kapwa mo. Para ano? Para lang sa isang membro? Para lang hindi umalis ang simbahan ninyo ang mga tao? Kailangan ikalat mo ang baho ng mga ibang tao? Napakalaking kahangalan. Sobrang laking kahangalan nito. Hindi ito naaayon sa binabasa nating salita ng Diyos. Therefore now, there is no condemnation. Hindi natin pwedeng gamitin ang kasalanan ng kapwa para mapanatili natin ang mga miyembro ng simbahan. Or para mapanatili mo ang mga dumadalo sa inyong simbahan. Merong malaking kahangalan dito. Lalo na ho kung ang kinukondena mo ay ang iyong sariling ina o sariling ama. Imagine this cruelty. Imagine this hypocrisy that you're going to use the sin of your mother for just a member to stay? Para mag-stay ang isang membro sa simbahan? Alam niyo ho, this is against the Word of God. Ito'y taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Read the history. Again, as I close. Gusto niyo ng pruweba ng mga man of God na sobrang laki ng ginawang kasalanan sa Diyos pero patuloy na ginamit ng Panginoon? Well, magsimula tayo kay Moises. Si Moises ay pumatay ng isang Egyptian. Amen? Nung pinatay niya ang Egyptian, nakita ito ng Diyos. Nakita ito ng ating Ama. Ito ginawa ni Moises sa isang Egyptian. Pinatay niya with his bare hand. Sinakal niya. Wala siyang ginamit na weapon. Ganong kalakas si Moises. Hindi ito nakatakas sa kaalaman ng Diyos. Nung pinatay niya yung Egyptian na yon, si Moises ba'y pinalitan ng Diyos para ilabas yung bayan niya sa captivity? Hindi pa din. Si Moises pa din ang pinili ng Diyos. Pero alam ng Diyos na pinatay niya yon. Sino pa? Pinakasikat si David. Kaya alam niyo ho, naniniwala ako bakit si David nahulog sa kasalanan ng pangangalo niya o pakikiapid. With Bathsheba, hindi niya asawa, ay kanyang ginawang asawa. So sobrang ganda nitong babaeng ito. Ay sinadya niyang mamatay sa gera yung asawa ni Bathsheba at kanya itong ginawang asawa. So nakita ito ng Diyos. Si David ho ay hindi na ba naging hari after that adultery? Hindi. Nanatili pa rin siyang si David. Naging hari pa din siya ng bansang ng bayan ng Diyos. At siya pa din ang ginamit ng Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. So, meron pa kilala niyo siguro sikat na si Saul, na ngayon ay tinatawag na nating Pablo. Si Saul ho ay hitman. Sabi nga, siya ay mamamatay tao ng mga Hudyo, lalo na ng mga Hudyong naniniwala kay Jesus. Siya lang naman ang pumapatay sa kanila. But after so many years ng ginagawa niya kasalanan, tinawag siya ng Diyos sa Damascus Road. Tinawag pa nga. Murderero na. So, natindihan niyo po ito, hindi kinundi na. Bagkus pinili pa ng ating Panginoon. So, I believe God allowed things to happen para maging leksyon. Si David, I believe, inalaw ng Diyos, makaranas siya ng ganong kalaking kasalanan para sa mga future believers katulad natin. Hindi tayo basta humuhusga. Hindi tayo basta nagmamapuri na, ay ako, hindi ko nagawa yan sa aking asawa. Well, good for you. Glory to God. Pero wala kang karapatan sabihin na itong taong ito ay ikukundina na ng Diyos sa impyerno. Kasi ang sabi ng Bible, it will go against the principles of the Word of God. Ang sabi ng Bible kasi, now, therefore now, there is no condemnation. Inaalis ng Diyos lahat ng kaparusahan sa sino man nakikipag-isa sa Kanya. Kaya mga kapatid, believe it or not, mahihirapan kayo pagkasunduin ang inyong mga idea ng salita ng Diyos kapag hindi kayo naniwala dito. So they were not condemned of their sins. Kaya kung talaga nakipag-isa na kay Kristo, nagsisi sa kasalanan, ulitin ko, the good news is, burado lahat ng kasalanan.
Yes, nabubura, nalilimutan ng ating Ama sa Langit yung nagawa mong kasalanan. So, ang Panginoon, wala nang makitang dungis sa buhay mo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, ang sarap marinig niyan. Wala nang makitang dungis ang Panginoon sa'yo. Amen? Wala akong makitang bakit dungis sa iyong ang ating Panginoon. Kaya nga, how come? This is my challenge sa mga taong puro dungis ang nakikita sa kapwa. Magaling ka pa ba sa Diyos? Yan ang tanong ko sa mga nagmamagaling na mga nakikristo raw. Pero walang ginawa kundi kalkalin, bukalin, alamin ang mga kasalanan ng kapwa. At gamitin pa itong taktika para, kita nyo? Nakikita nyo po yung sinasabi ko? Para itong mga taong ito'y lalong masira at sila ang magmukhang malinis at mabango sa harapan ng Diyos. When we know everything, na alam natin sa harapan ng Diyos, walang malinis. Hindi lang nila alam ang sekreto mo. Tama, mali. Sabi mo sa katabi mo, mukha ka lang malinis. Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang iyong mga kasamaan. Pero ang Diyos alam niya. Kaya nga nakakapanginig ng laman, nakakahiya sabihin ng kasalanan ng kapwa kung ikaw alam mo sa sarili mo kung gaano ka rin kasama. Isang bagay na nakakahiya na pag-usapan ang ginagawa ng iba kung alam mo sa sarili mo, wala lang nakakaalam nito. Pero ganito ako, pag ako mag-isa, ito ang mga ginagawa ko. Hindi ba? Kaya mukha kang malinis, mukha kayong malinis sa lagay na yan. Pero sa harapan ng Diyos, pare-pareho po tayong marurumi. Kaya buti na lang si Jesus napunta doon. At sa bawat pukpok ng pakong yon, lahat ng kasalanan mo nabubura. Pag tinignan ka na ng ating Ama, wala siyang makialam. Kaya sabi ko nga ang title ng message this morning is, may nakalimutan ng Diyos sa krus. It sounds negative, but it's positive. Ang nakalimutan niya kasi sa krus, nung pinako yung kanyang anak doon, yung ginawa mong kasamaan, yung ginawa mong kasalanan, lahat yan nilimot ng Diyos. Kung ikaw man ay nakipagrelasyon sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, lahat yan nilimot ng Diyos kung nakipag-isa ka kay Kristo. Malinaw po yung sinasabi ko, my point is, kung nakipag-isa ka, kung nagsisi ka. Pero kung nagpapatuloy ka, that's another story. Hindi saklaw yun ng pagpapawalang bisa ng krus ni Jesucristo. If you continue to sin, kung alam mong hindi mo asawa, patuloy mong sinasamahan, that's another story. Hindi kasama yon sa saklaw ng pagpapawalang bisa ng krus ni Jesucristo. Amen? So nawa po yung maging malinaw ito sa atin. Ang tao, maraming hinuhukay na pagkakamali natin dahil hindi sila nakakalimot. Pero ang Diyos, nakalimot na. Ang Diyos, matagal nang nakalimutan yung kasalanan mo. Nung tinanggap mo si Jesucristo, sabi ni Lord, blotted out, erased all of the sins that we have made. Tapos na. Wala na siyang iniisip. Kaya nga pag tinignan kanya, walang condemnation. Pero bakit tayo pag tumingin? Amen? Bakit kayo pag tumingin sa kapwa ninyo? Ang dami niyong naiisip. Minsan nga may dumaan lang kayong kapitbahay. Di ba napaka-natural na ng mga chismisan ninyo? Hoy, alam mo ba yun si Maria? Ay, talaga naman yun. Di ba? Di ba? Ang dami mo agad nasabi. Ay, kaya naman yan nakapagpagawa ng bahay. Ay, talaga naman tumatol yan sa may asawang mayaman eh. Ang kagaling natin mag-isip, di ba? Ang dami mo kayo nakikita. Ay, di ba nananabasita talaga siguro. Ang asawa niya, wala siya. Nalabala. Buntis na. Ang dami natin naiisip. Pero hindi kaya ng Diyos. Ang Panginoong Diyos, nung pinapakaseso sa krus, sabi niya, erased. Kaya ang sarap po talaga magmahal ng Panginoon. When I realized this, mga kapatid, I got my confidence. Kaya ako nakakatayo dito. Hindi kasi ako'y magaling. Hindi mo totoo yun. Nakakatayo tayo sa unahan. Nakakapaglingkod tayo sa Diyos. Dahil alam ko, ay, walang nakikitang dungis ng Panginoon sa akin. Kasi nakakahiya ko, nakikita niya pa din yun. Amen? Kung maaalala ng Panginoong Diyos kung gaano ako kahalay na tao, kung gaano ako kasinungaling na tao, naku, siguro hindi ka makakatayo dito. Diba ho? Manginginig ka. Manginginig ang laman mo sa hiya. Pero pag alam mo, ay, sabi ng Bible, pinuwalang bisa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hoy, alugin mo siya, sabi mo, hindi mo maintindihan ito pinag-usapan natin. Pinuwalang bisa na lahat ng kasalanan mo. Mag-rejoice ka. Sabi nga nung song natin, ngayon magalak ka. Bakit? Walang maalala ang Diyos na ginawa mo
noong nakipag-isa ka kay Kristo, noong tinanggap mo si Yesu Kristo. Amen? Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Hindi niya na binibilang. Hindi yung mga katulad ninyong mga asa-asawa na kapag humingi ng tawad si asawa niyong lalaki sa kanya nagawang pambababae, sabi ng asawa babae, oo, pinapatawad na kita, pero wala akong tiwala sa'yo. Diba? Hindi ko na malilimutan. Pinatawad mo talaga siya. Hindi ka na ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyong itulad ang Diyos sa inyo kung magpatawad. Ang Diyos pa nagpatawad, ibang klase, nabubura. Para siya nagkaka-amnesia. Parang itong si Raul, napakaruming tao nito. Pero pagtingin niya ngayon, ay parang kang baby. Wala kang kasalanan. Ganyan ang Diyos. Kahit gano'ng kakarumi, pag tinignan niya si Raul na napakaruming tao nito, alam ko napakarumi talaga nito eh. Pero sa Diyos, mga kapatid, pag tumingin ang Panginoon sa Kanya, iba siya sa akin tumingin. Ang Diyos, wala makita karumihan. Pero ako, madami ko nakikita sa Kanya. Kaya this message is correcting us. Bakit tayo masama tumingin sa kapwa? Bakit ang ganda-ganda naman ng kapwa na sinasabi ng buhay ng kapwa? Binibigyan ka pa nga ng ulam pag meron sila. May nasasabi ko pa din. Diba? Tinutulungan ka na nga. Naghahanap ka pa din ng mali. Huwag ganon. Kasi ang Diyos hindi ganon. Pag siya'y nagpatawad, nililimot niya. Alam niyo mga kapatid, this give me a confidence na magpatuloy. Kahit ako'y mahina. Kahit madalas din po ako nagkakamali. Ang sarap sa pakiramdam na, ay Lord, nakipag-isa na nga pala ako sa anak mo si Kristo. Nung pinako sa Paulong sinungaling, wala na. Paulong mahalay, malaswa, wala na. Nakita niyo po, lahat ng pinako sa krus, tandaan niyo, lahat ng iyon, paglimot niya sa iyong kasalanan. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Amen. Sa iyo lahat ng pagpapuri. Kaya alam niyo mga kapatid, ano ngayon ang karapatan mo? Ulitin ko. Kung ang Diyos lumilimot sa kasalanan, bakit ikaw? Hanggang sa magpantay ang paa. Parang hindi mo gusto makalimutan. Parang ayaw mo nang kalimutan yung ginawa sa'yo ng asawa mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Wala na. At meron pa kasi sinasabi, sa ginawa niya sa amin, talagang kami magpapatay ng mga paa, talagang hindi ko malilimutan. Di ba? Yung galit na galit pa talaga. Hindi na yan ang Diyos. Kaya, I dare you, mga kapatid, kung kayo na kay Kristo, basahin ang salita. Mag-review ng history ng Biblia. Moses is a murderer. David is an adulterer. Paul is a massive murderer. Hindi lang isa ang pinatay ni Paul, hindi lang mabilang ang pinatay ni Paul. But then, after all, tinawag sila ng Diyos at ginawa pang mga lingkod. Amen? So this morning, nawa nangungusap ang Diyos sa puso nyo. Tigil-tigilan nyo na po ang pagiging mga mapaghanap ng kabahuan ng kapwa. Hindi bagay sa nagpapatawag na Kristiyano yan. Hindi bagay sa mga nagsisimba-simba yung mga lagi naghahanap ng pula ng kapwa. Kasi ang mga nakikristong tunay, hindi nagkukuntina. Ano po yun? Kung hindi, nagpapatawad. At pag nagpatawad, forget. Kinakalimutan. Nawa, maging karakter natin ito. Kung Diyos natin talaga siya, nawa tayong lahat, pag may nagawang kasalanan sa atin ng ating kapwa, asawa man natin, niloko man tayo, pag pinatawad na natin, Lord, tulungan mo ako. I pray, Lord, tulungan mo ako. Makalimutan ko lahat. Katulad mo, maging katulad mo akong panag-forgive. Hindi ko na alalahanin. Hindi ko na isusumbat-sumbat pag kami nag-aaway. Hindi ba? Oo, pinapatawad na kita, pero subukan mo after a days, nag-aaway. Balik na naman yan. Pero ikaw naman kasi, hindi ko makalimutan yung ginawa ko eh. Talagang ako'y nagigigil sa iyo eh. Oh, naaalala mo pa rin eh. Ang Diyos hindi. Kaya walang katapusan yung ating pag-aaway-away. So this morning, I pray you may receive the blessing of the Lord. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen? Pinawalang bisa niya lahat sa krus na yan. Kaya nga po, for me, ang nag-iisang simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ang krus. Kaya every time that you have this hard time to forgive, look at the cross of Christ. Nahirapan ka minsan, hirap magpatawad. Well, balikan mo ang krus. Pagmasdan mo ang krus, maalala mo sa krus na yan, ipinako lahat ng kasalanan mo, nilimot lahat ng Diyos. Kaya pag tinignan ka niya, ay, ang linis-linis na ni Ruel, ay, parang walang kasalanan si Teacher Bebs. Kahit ikay palamura, ay, parang wala ko maalala.
Tita Lori parang baby. Ayaw mo kainis. Kahit ikaw ang pinaka-chismosa sa inyong barangay. Sabi sa'yo ng Diyos, wala akong maalala. Nachilismis itong tao ito. Naintindihan niyo po? Wala akong maalala. Kahit ikaw ang pinaka-backfighter na kaibigan, traitor na kaibigan, sasabihin ng Diyos, wala nakipag-isa na siya sa akin. Ano ba ang kasalanan mo? Naintindihan niyo po? Tatanungin po ng Diyos, anak, huwag kang humingi ng tawad. Wala akong naalala ng kasalanan mo. Ganyan ang Diyos. Kaya nawa po, huwag naman tayo maging mapanghusga palagi. Amen? Let's all start. Tayo po ay magpasalamat sa biyayang ito ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka po aming Diyos. Napakaganda lang yung mga sinasabi sa puso namin, sa buhay namin. Patuloy niyo kaming gabayan sa aming pagsaliksik sa kalooban ninyo, sapagkat mas madalas kaming maghusga, mas madalas kaming tumingin sa kasalanan ng iba. Pero hindi pala ito ang kalooban mo. Hindi pala ito ang salita mo. Ang salita mo, napakagandang mulayin. Pinawalang bisa ninyo lahat ng kasalanan namin doon sa krus. Kaya po simula sa araw na ito, hindi namin ikukondina ang mga kapwa namin sa kanilang mga kasalanan sa amin. Patuloy din namin silang patatawarin, kakalimutan. At tila, pag nagkasalubong kami isang araw sa isang kalsada, ay parang wala silang nagawang kasalanan sa amin. Tulungan niyo kami na maging tulad ni Kristo kung magpatawad, kung magmahal, kung lumimot sa mga kasalanan. Salamat po, alam namin we are on the process, pero itong gusto namin yung kalooban mo masunod po sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalain po ninyo mga mahal na anak, nawa walang nasaktan, bagkus patuloy silang naturuan na ituwid ng iyong mga salita. Ibuhos niyo sa kanila ang masaganang pagpapalang espiritual sa araw na ito. Pagharian niyo po sila ng inyong mga salita, ang banal na espiritu ang patuloy na magpaalala sa kanila na ang lahat na nakipag-isa kay Kristo, Panginoon, pinawalang bisa na ang lahat ng kasulatang laban sa kanila, maging ang mga alituntuning pananagutan na laban sa kanila. Wala na itong bisa, burado na po lahat dahil sa mga pakong bumaon sa iyong mga kamay at sa iyong paanan, sa pagtusok sa iyong tagiliran, sa pagputong ng koronang tinik sa iyong ulo, sa pagtigis ng iyong mga tugo, sa pag-alipusta, pagmumura, pagtadyak, pagpunit ng inyong kasuotan. Lahat ng ito, Panginoon, may simbolong redemption sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, salamat. We will always look at your cross sa tuwing nahihirapan kami mag-forgive. The one thing that will remind us that we have to forgive is the cross of Christ on Calvary. Kaya Lord, tulungan niyo kami magpakumbaba palagi sa iyo. Salamat po, Ama. We bless you this morning and this we pray in the name of your beloved Son, Jesus. Amen. Amen. Pero napakasaya naman dahil masaya sa ating puso dahil tayo ay na-rebuke ng Panginoon sa salita niya. So, nawa po ay ma-apply natin yun for this coming week. And for now, tanatawagan ko po sino po ang mag-pray for the giving. Miss Joanna. Sige po, tayo pong pumikit at lumagay sa diwan ng panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa unang-una sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa napakagandang mensahe na tunay nga po na nagtuwid sa bawat isa sa amin. At Lord, sa umagang ito, kami po ay dadako sa aming pagbibigay. Nararapat naman po na ibalik namin sa iyo ang lahat ng binigay ng pagpapala, ibigay namin ng tapat ng ikasampung bahagi nito. At ang lahat ng nalabis, Panginoon, ay kung ang puso namin ay willing na magbigay pa ng nararapat para sa iyo na makatulong sa iglesia na ito. Lord, salamat po. Ayapuin mo po ang puso ng bawat isa na magbigay na may kagalakan at ng tapat sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po at kayo na po ang patuloy na magbigay, magbalik ng pagpapala sa lahat ng masayang magbibigay para sa iyong kaharian, Lord. Salamat po. Ito pong aming sanggol talangin sa umaga ito sa tanging pangalan mo ng Jesus at sa pagbabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. So, teens, ang teens po ay magbibigay ng isang special number para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Let's all watch. Thank you.
said hi. We want to see, we want to see, we want to see Jesus, said hi. We want to see Jesus, said hi. By the lights across his head, with only to see the truth and know he's the way. We want to see, we want to see, we want to see Jesus, he said hi. We want to see, we want to see, we want to see Jesus, he said hi. We want to see, we want to see, we want to see Jesus, he said hi. We want to see, we want to see, we want to see Jesus, he said hi. Okay, so maraming salamat Junior Band. And we're so happy na nakikita kayo na improving in your talents for the glory of the Lord. Tayo na pong tumayo at lumagay po sa diwa ng panalangin para po sa closing prayer. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin pinupuri at niluluwalhati po ngayong araw na ito. Ama, maraming salamat po sa message po na ipinarating niyo po sa amin. Salamat po sa pagpapaalala, Lord, na noong tinanggap po namin kayo at kami po ay nagsisi, ay nakita niyo po kami as a bagong nilalang po at kinalimutan niyo na po lahat-lahat ng mga kasalanang ginawa po namin. At Ama, salamat po sa pagtutuwid sa amin. Salamat po sa pagpapaalala rin na wala po kaming karapatan, Lord, na husgahan po ang kahit na sino, Lord, dahil kami po ay hindi niyo po kami hinuhusgahan gaya po ng nagagawa po namin paghuhusga sa iba, Lord. Nawa po ay ipaalala niyo po ito lagi sa amin, itanim niyo po ito sa aming puso't isipan at magrema po ito sa puso ng bawat isa, Lord God. And Ama, sa inyo na po namin ibinibigay po ang katagumpayan po ng mga gawain po na gagawin po namin mamaya. Kayo na po nawa ang manguna at Lord, gabayan niyo po ang lahat po sa pag-uwi po namin, gaya po ng paggabay na ibinigay niyo po sa amin nung papunta kami sa sambahan niyo. Ama, kayo, pinauubayan na rin po namin sa inyo ang mangyayari po sa amin sa darating na linggo. Kayo na po nawa ang gumabay at magbigay po ng guidance po sa amin. Itinataas ko po ang aking panalangin na ito sa pinakamataas na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Bago po tayo umalis ay aking po tanggapin ng pagpapala. Sumain niyo ng pag-ibig ng Diyos, pagpapala ng Panginoong Jesus at ang guidance ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po. Tapos na po ang ating gawa.